Walang nakatanggap kahit isang sentimo. Ang umano'y pahayag ni Landy Leon tungkol sa mana ay hindi inaasahang nagpasikat kina Lotlot de Leon at Matet de Leon. Walang nakatanggap na sentimo. Ang umano'y pahayag ng magdalawa. Wala kaming natanggap. Ang pahayag na muling nagbukas ng mga lihim at alaala sa loob ng isang pamilya. Sa unang tingin tila isang ordinaryong panayam, isang simpleng pag-uusap tungkol sa pamilya, mga alaala at mga karanasang pinagdadaanan sa paglipas ng mga taon. Walang sinuman ang naghinala ang isang maikling pahayag ay magiging simula ng isang napakahabang diskusyon na muling magbubukas ng mga sugat na matagal ng natabunan ng panahon. Nagsimula ang lahat sa isang tahimik na hapon. Nagtitipon-tipon ang magkakapatid para sa isang espesyal na okasyon. Hindi ito englandeng selebrasyon, wala ring malalaking dekorasyon o magagarbong handaan. Ang layunin lamang ay magkasama-sama at magbalik tanaw sa mga alaala ng kanilang pamilya. Sa una ay puno ng tawanan ang kanilang usapan. Naalala nila ang kanilang pagkabata, ang mga simpleng araw kung kailan sapat na ang sabay-sabay silang kumakain sa hapag, ang mga pagkakataong nag-aaway sila bilang magkakapatid, ngunit nagkakasundo rin agad pagkatapos. Ang mga panahon ang pinakamalaking problema nila ay kung sino ang mauunang gumamit ng telebisyon o kung sino ang mas malaking bahagi ng paboritong pagkain. Ngunit habang lumalalim ang gabi, unti-unting naging seryoso ang usapan. May isang tanong na matagal nang umiikot sa isip ng marami, ngunit bihirang mabanggit ng direkta. Ano nga ba ang nangyari pagkatapos mawala ang haligi ng kanilang pamilya? Hindi agad sumagot ang sinuman. Naging tahimik ang paligid. Parang lahat ay nag-iingat sa kanilang mga sasabihin. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang panganay. Hindi ito galit. Hindi rin ito puno ng sama ng loob. Sa halip tila isa lamang itong simpleng pag-amin. Ayon sa kanya, maraming tao ang may maling akala tungkol sa kanilang pamilya. Maraming naniniwala na kilala ang kanilang apelyido at nagiging matagumpay ang kanilang mga magulang. Otomatikong madali na rin kanilang naging buhay. Ngunit ayon sa kanya, hindi ganoon kasimple ang katotohanan. Ang pahayag na iyon ay nagsimula ng lahat. Mula roon ay isa-isang lumabas ang mga kwento. Magkapatid na nagsabing ang pinakamahalagang iniwan sa kanila ay hindi pera kundi mga aral. May isa namang nagsabing may pinapahalagahan niya ang mga alaala kaysa sa anumang material na bagay. Ngunit mayroon ding umaming dumaan sila sa mga pagkakataong nagkaroon na hindi pagkakaunawan dahil iba-iba ang paraan nila ng pagtingin sa nakaraan. At dito nagsimula ang naging emosyonal na usapan. Para sa ilan, ang pagkawala ng isang mahal sa buhay ay hindi lamang tungkol sa pagluluksa. Ito rin ay panahon kung kailan harapin ang tanong na matagal nang iniiwasan. May mga alaala na muling bumabalik. May mga pangyayaring malinaw ng isang ngunit halos hindi na maalala ng iba. May mga karanasang nag-iwan ng malaking epekto sa isang kapatid, ngunit tila ordinaryo lamang para sa iba. At dahil dito nagkaroon sila ng magkakaibang pananaw sa maraming bagay. Hindi ito nangangahulugang may masamang intensyon ang sinuman. Hindi rin nangangahulugang may tama at may mali. Ipinapakita lamang nito na kahit sa loob ng isang pamilya, kakaiba pa rin ang paraan ng bawat tao sa pagtingin ng kanilang mga pinagdadaanan. Habang tumatagal ang gabi, naging bukas ang kanilang mga puso. May isang kapatid na umamin na minsan ay nakaramdam siya ng inggit. May isa man namang nagsabing may pagkakataong nakiramdam siya. Hindi siya ganoon napapansin. May umamin ding matagal niyang kinikimkim ang kanyang mga saloobin dahil ayaw niyang magdulot ng panibagong alitan sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Naramdaman nilang maaari silang magsalita nang walang takot na husgahan. At dahil nilang napagtanto ang isang mahalagang bagay, hindi pala ang material na bagay ang tunay na dahilan ng kanilang mga iniwan. Pagkakaunawaan, hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa mga ari-arian, hindi ito tungkol sa kung sino ang nakatanggap ng higit o mas kaunti. Ang tunay na ugat ng kanilang samahan ng isang magandang hindi damdamin hindi nila kailanman pag-usapan. Hindi nagsabi ang mga tanong na hindi na itanong, mga sagot na hindi nabigyan ng pagkakataong maglihilo. Isa-isang lumabas ang mga emosyon na papansin nilang mga isang bagay na unti-unting nagbabago. Nawawala ang tensyon, napapalitan ito ng pag-unawa. Hindi man sila agad nagkasundo sa lahat ng bagay. Nagsimula silang makita ang sitwasyon mula sa pananaw ng isa't isa. Iyon ang unang hakbang patungo sa pagkakasundo. May isang sandali silang lahat na pinagmasdan nilang lumang larawan na nakalagay sa mesa. Nandoon ang mga larawan ng kanilang pagkabata, mga ngiting walang iniisip na problema, mga panahong simple pa ang lahat. Mahabang tinitingnan nila ang mga ito, napagtanto nilang may isang bagay na hindi kailanman nawala sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdadaanan, at iyon ay kanilang pagiging pamilya.
maaaring magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, maaaring magkaroon sila ng magkakaibang pananaw, maaaring may mga panahong hindi sila nagkausap ng maayos, ngunit sa dulo na natili pa rin ang kanilang koneksyon bilang magkakapatid. Habang papalapit ang hating gabi, nagpasya silang tapusin ang usapan sa isang positibong paraan. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang hindi nila pagkakasunduan, pinili nilang alilahanin ang mga bagay na nagbuklod sa kanila sa loob ng maraming taon. Pinag-usapan nila ang kanilang mga pangarap na natupad, ang hamong kanilang nalampasan, ang mga panahong nagtulungan sila sa kabila ng lahat ng problema. At sa unang pagkakataon, natapos ang mahabang panahong nakaramdam sila ng kapayapaan. Hindi dahil nasagot ang lahat ng tanong, hindi dahil nalutas ang bawat pagkakaunawaan, kundi dahil handang silang makinig sa isa't isa. Sa huli na pagtanto nila na ang pinakamahalagang pamana na iniwan sa kanila ay hindi man anumang material na bagay. Hindi ito nasukat sa pera, hindi ito nakikita sa dokumento, hindi ito nakatago sa lumang bangko o ari-arian. Ang pinakamahalagang pamana ay ang mga aral na natutunan nila bilang pamilya, ang mga alaalang nabuo sa paglipas ng panahon, ang mga kakayahang magpatawad at muling magkaunawaan kahit kahirap ng mga pinagdadaanan, sapagkat sa dulo ng lahat, ang tunay na yaman ay ang pamilya, hindi ang mga bagay na kanilang pag-aari, kundi ang mga relasyong kanilang napapanatili lipas ng panahon at pagdating ng iba't ibang pagsubok sa buhay.